So, panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga ka-agri. And, ayun nga, nandito na naman po tayo sa ating bagong manukan. And, nagdala po tayo kanina ng 3 manok. Kaya lang, yung isa is nakawala. So, buti na lang, hindi siya masyadong lumalayo. So, ayan lang siya. Kaya ang ginawa natin kanina ay pinakawalan ko rin yung maliliit para hindi siya masyadong lumayo. May mga makakasama siya. And ayun nga, sa araw na to is magpapaligo tayo. And pagkatapos nating paliguan yung iba, ay papakawalan na rin po natin. Gaya po ng 3 ito dahil maamo naman sila. And yung iba doon mga ka-agri, papakawalan na rin po natin. Ito lang po sigurong bagong dala natin ang ang kukulong muna natin. So bukas is papakawalan na rin natin sila. And ngayong araw, ang gagawin natin ay sisikapin natin gumawa ng kanilang dapuan muna. Dahil nga papakawalan na natin sila. And kung mapapansin nyo is talagang ready to lay na po itong ating mga manok. So kailangan po nating ayusin yung kanilang paitlugan. So yun po yung ating mga gagawin ngayong araw mga ka-agri dito sa farm. So sa ngayon ay magpapaligo muna tayo ng ating mga alaga. And papakawalan na rin po natin sila mga ka-agri. So unahin ko na lang po itong mga mas bata pa. So ayan, sana makita. Unahin lang po natin yung mga ka-agri. And papakawalan na rin po natin sila. So parang matutumba pa itong natin. Stand. So matutumba nga. So ayusin ko lang po mga ka-agri itong stand natin para naman makita yung pagpapaligo natin. So ayan, unahin ko na lang po dito mga ka-agri. Diretso na po natin silang papakawalan mga ka-agri. So, para matanggal po yung kanilang mga kuto-kuto. And dapat kahapon pa natin sila pinaliguan mga ka-agri. Kaya lang masyado ng panghali at parang malamig kahapon mga ka-agri. At least ngayon umaga ay makakapag pa sila sa araw. So magaganda po yung pangangatawan ng ating mga alaga. So nagpurga po tayo nung nakaraan. And yung mga manok natin mga ka-agri doon sa ating dating breeding area ay ililipat ko doon sa kabilang area, doon sa pinanggalingan natin. So, ang tataba. So, ito mga ka-agri may lahing hulo. Tingnan nyo, ang ganda ng katawan. Bagay na bagay po itong mga inahin natin dahil malalaki sila dito sa ating rooster. So, sana yung mga mapalabas natin ay talagang magaganda para naman sulit yung pag-aalaga natin mga ka-agri. So, yung ginagamit pala natin dyan mga ka-agri is wash out. Medyo may pagkamailap. So, dublihin ko na po ito. So, matanggal lang yung mga dumi-dumi niya is okay na. So, ayun pa rin po yung isa mga ka-agri. At least hindi siya lumalayo. Bali itong dalawa na lang muna ang ikukulong natin. Bukas na lang natin sila papakawalan mga ka-agri. So yung iba, lahat ay papakawalan na po natin. And ayun nga, sabi ko nga mga ka-agri ay sisikapin po natin ditong sila po ay nakagala. Para hindi naman po sila umasa sa puro feeds. Para hindi naman tayo masyadong mahirapan sa pagbili ng feeds. Yan. Ang ganda ng katawan po ng ating alagang manok na to.
So ito po yung Brahma natin mga ka-agri. Pure na Brahma po ito. So sayang yung kanyang kapatid na matay. Na disgrasya natin. So ito po siguro yung unang mangingitlog mga ka-agri. Talagang ano na po siya. Pure Huluano po ito. And ang ganda ng katawan. So, talaga naman na siksik. And kahit po itong ilikba natin is malapit na rin mangitlog. Last na po yung rooster mga ka-agri. So papaliguan pa. Sayang nakawala yung isa, napaliguan din sana. Pero healthy naman sila mga ka-agri dahil makikita nyo naman yung kanilang balahibo ay talagang makintab. So ito po mga ka-agri, ang ganda ng katawan nitong rooster natin. So ito hindi muna natin papakawalan para hindi lumayo yung ating mga alaga. Mamaya hapon is papakainin natin sila ulit para naman bumalik sila dito sa kubo. So ayun, tapos na. So, ayun nga mga ka-agri, napaliguan na po natin sila. And ang susunod na po natin gagawin ay gagawa na po natin sila ng dapuan and yung sa patungan ng kanilang paitlugan mga ka-agri. So, bibidyoan na lang po natin ulit yon kasi baka humaba po yung ating video.